Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, mga galak tayong tunay sapagkat ating nalalaman na ang Panginoon sa anumang paraan at pagkakataon, anumang oras, ang Panginoon, ang kanyang mga matay nakatunghay sa lahat ng mga mananampalataya na tunay na tumutupad ng kanyang dakila at banal na kalooban. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga sa ating pamumuhay, mga kapatid at mga kaibigan, dumarating man ang kahinaan, gayon man ang kalakasang buhat sa Panginoon ay sumasagana sa ating puso at isipan. Kung dumarating ang mga kalumbayan, gayon pa man, mga kapatid at mga kaibigan, ang kaaliwang buhat sa Diyos ay patuloy na sumasagana sa ating mga kalooban. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat tayo isang bayang matibay, itinayo sa katwiran, kailan ba'y hindi matitinag, bagkus nakatakdang mahayag sa katapangan, sa katibayan at kaluwalhatian sa panahong kapanahunan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gaya nga ng nasulat, mga kapatid at mga kaibigan, pagbilitas ay uol sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya ang bayan ng Panginoon, na kung saan ito ang bayang pinagpala, ang nakatala sa aklat ng buhay na hindi maaaring baguhin o palitan, ang bayang pinagpala ng Panginoon, kaya kanyang bayang hirang na itinayo sa katwiran, ang kanyang banal na bundok ng Sayon, at ikaw yun at ako, mga kapatid, na tumutupad ng kalooban ng ating Panginoon. Manggalak tayong patuloy na purihin ang ating dakilang Diyos. Great and marvelous are thy works. Umawit tayo ng igalakan, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy, mga kapatid, na magtaas tayo ng ating pagpapasalamat sa iisang Diyos na tunay na nahayag sa atin ang kapangyarihan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Mga galak tayong magsiawit, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and
unto thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin bilas na ipaalala sa buong sanlibutan at patuloy na ipakilala ang maluwalhating bayan ng Panginoon na buhat pa ng una ay itinayo na ng ating Panginoon Diyos. Sa banal na bayang hirang, mangalak natin ipaalala sa isa't isa, mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating nakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Purihin, dakilain, sambahin at patuloy na pagpasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Dahil ng Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang iisang Diyos na tunay na may buong kapamahalan sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. Nagagalak ni Panginoon sapagkat bilang bayang hinirang mo, patuloy na ang aming mga kaluluwa, ang aming mga pagkatao ay tumatanggap ng karunungan at kaalaman ng mabuting balita na nagbubuhat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Kagagalak kaming patuloy ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang ang iyong kalooban, ang iyong katwiran ay patuloy na maipaalala sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat natutunan namin na sumangguni sa Espiritu, hindi sa sarili naming kalakasan at karunungan, bagkus sa karunungang buhat sa iyo, sa kapangyarihang buhat sa iyo, na ang lahat ng mga bagay ay patuloy na itiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magagalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magkipagsabi ng Amen. 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 Isang mapagpalang panahon po ang aming inaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Kaharian sa Pagkayo ng Panginoong Kristo na ipinaghanda ng tahanan sa langit na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang bayang hinirang na sariling pag-aari ng Panginoong Kristo na itinayo sa paniniwala na mayroong tanda ng patotoo na ginaganap sa huling panahon. Kaya po ang pagbati natin ay isang mapagpalang panahon na tayo po ay binibigyan na ng pangitain at babala na nakikita natin sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. So mababasa natin sa Joel chapter 2, verse 30. Amen po ba? Yung mga pangitain na gaganap? Sundan niyo po kami, tunawain natin mabuti na narinig natin sa social media. At ang foundation po ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, non-profit organization, na ang foundation po nitong ating pinaniniwalaan na wala nang mga pagtatayo na pinagsasaligan, kundi naroon na sa pasimula ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo ang pinagsasaligan ng non-profit organization ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nasa at pinili ng tahanan magpakailan-kailan pa man.
mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli sa huling panahon. Kaya po ang pagbati namin isang mapagpalang huling panahon. Ano po? Amen po ba? Amen. Muli binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ito po yung pinaninindigan po ang prinsipyo ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Ang misyon po ng Panginoong Jesucristo natin masusubukan sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangalanan ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tinuturo na yung katwiran ng ating Panginoon Diyos na saksi sa pagkabuhay na magmuli yung naghahayag ng katotohanan sa pagkatapat. At kung ito po ay marinig natin, kahalagahan po natin at gulay-gulayan natin sa ating puso at isipan, dito na lang nakapaloob yung pag-asa natin lahat para maligtas tayong lahat. Dahil talagang hindi na pakaraniwan yung dumadating na kalamidad sa loob ng isang buwan ay anim na kalamidad na sunod-sunod. Amen po ba? Amen. Talagang nervous na mararamdaman natin. Pangamba na mararamdaman natin. Ang kahalinin niyan kahirapan. Ang kasunod niyan mga sakit at karamdaman. Amen po ba? Amen. Ngunit papalad ng taong nagtitiwala sa Panginoon sapagkat ang magiging kalungan natin at pag-asa natin ay ang Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay doon sa Aklat ng Joel chapter 2 verse 30, 31 to 32? Pakibasa nga po. Narito po. At ako'y magpapakita ng mga kapabalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliling usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon, at mangyayari na ang sinong tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doon yung mga katanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yung mga tinatawag ng Panginoon. Naunawaan po ba natin yung binasa sa Aklat ng Joel na sinalita ng una? Yan po yung hula na nangyari na. Ito pong nangyari sa Albay, sa Bicol, na ang langit ay naging aning munugo. Hindi po man nasulat sa Lupisiyan ng Propeta Joel. Ito po, nakikita niyo po nakikita niyo po ito. Sinula na medicine sa Albay, sa Bicol, na nagkaroon ng tangitay. Ano po, ito, yung natinig natin binasa sa Aklat ni Joel, Propeta Joel chapter 2, verse 1. Hindi lang po yan, hindi lang yung nakita sa Bicol, ano po, hindi yung nakita pa sa ibang panig ng bansa ng Pilipinas. So bakit tayo pinapakitaan ng Panginoon ng mga pangitay sa muli niyang pagparito? Hindi ba nagbibigay na ng paalala sa atin na malapit ka siya pumarito? May babalikan po ba siyang inorganize siyang non-profit organization at ano po ang pangalan ng kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit na mayroong hula? Hindi ba sinabi ni Propeta Isaiah na ang Panginoon lumikha sa langit ng tahanan ng banal na bundok ng Sion, na ang pagkakakilala ng kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit ay mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na magulit na itinakilala ng Panginoon Diyos ang katotohanan ng paniniwalaan natin sa itong kontinente sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. Na sa pamamagitan ng lalaki si Jesucristo nagdusa sa krus na hanggang kamatayan, ililigid sa ikatlong araw, dibuhay na magli upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin sasambahin sa Espiritu ng katotohanan na ang Diyos natin nililig siya sa Espiritu ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Sion, ang konsepto po nito ay ang ating tagapagligtas. Isipin natin pabutit, gulay-gulayin po natin. Kung wala tayong memory ng tagapagligtas natin, maririnig kaya tayo ng tagapagligtas natin sa langit kung dumadaing tayo. Nagbibigay ako ng lohika. Yung gadget natin, pag wala tayong SIM card, wala tayong memory, makakakonect ba tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga friends natin?
sa mga dapat nating kontakin. Naunawaan po ba natin? Ngayon, isang napakadakila po ito muling panahon na ang minamahal nating bansa ay nakakaranas ng maraming pagsubok. Ano po? Dahil kanini ng pagsubok, ang bansang Pilipinas ay magniningin sa karangalan. Merong bukang liwayway na darating sa ating minamahal na bansa. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakarinig, huwag natin pairalin yung takot natin, yung pangamba natin. Ang pairalin natin ay ang pagkatakot sa Panginoon. Amen po ba? Pasimula ng karunungan. Pasimula ng kaligtasan natin lahat. Isa lang ang pangalan na pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Ano po yung nasa verse Joel chapter 2, verse 32? Mangyayari na sino mang mga taong nakakarinig na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na magiging tanda tayo dito sa lupa na tayo yung mga iglesia na itinayo sa paniniwala na tinawag na iglesia ng bundok ng Sayon. Hindi ito sa temporary mga bagay na nakikita hahanapin, kundi ang kaligtasan natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Dahil marami na lumitaw na maninira ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, maraming nangangaral na ikinakaila o inililihim ang tanda ng patotoo na existence itong patotoo. Amen po ba? Amen. Ang daming pastor ngayon, ang hinahanap puro publicity, ang hinahanap puro posisyon at karangalan. Mataas pa ang posisyon sa nagpasa ng krus. Ano po? Mataas pa posisyon sa ating tagapagligtas na nagbata ng maraming pagtitiisan, paghihirapan, paglilibak at pag-iinsulto ng tao. Mataas pa posisyon sa ating tagapagligtas na gumawa ng walang hanggang tipan. Ano po? Naunawaan po ba natin? Ang hinahanap puro pakinabang. Ang kaligtasan, ang iiputin natin kayamanan karunungan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Mapalad ang sino mang tao na nangangalong sa karunungan ng Panginoon Diyos dahil yung karunungan iliukit sa puso natin. At yung pagkaunawa ang nagpapaunawa sa atin ang Panginoong Jesucristo na. Hindi po tayo sa ating sarili ang makakaunawa. Kundi ang nagbibigay ng pagkaunawa natin yung gumawa ng testamento. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad yung taong nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo Ano man yung pinagtitiisan natin may kahalili Kaya nagpapakita ng pakitain Natupad na yung sinasabi kay Propeta Joel na chapter 2, verse 1, hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Lahat ng may pantinig, makinig na po sa paghahayag ng katotohanan, sa pagsasalita at pagtatapat ng katotohanan upang magkaroon tayo ng relasyon sa tagapagligtas natin. Hindi pa kagandahan ng organisasyon. Amen po ba? Amen. Hindi pa kagandahan ng building. Ano po? Sino ba tumatawag? Sino pumipili? Ang Panginoong Jesucristo lang ang tatawag sa ating lahat para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Para magkaroon tayo ng unity pagdating sa paniniwala. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Kaya po non-profit non-profit organization ang banal na bundok ng Sayon, kundi ang nag-organize sa atin, yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Siya namumuno sa atin, siya namamahala sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng pamahalaan ng tao, kundi ang Panginoong Jesucristo ang namumuno sa atin na hindi magwawakas yung pamumuno sa atin. Sino nagsikap sa atin? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang nagsumikap sa atin para itayo tayong kaharian na maluwalhati na walang dungis at kapintasan at tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na galing sa sinapupunan ng kanyang salita, yung lahat ng mga iglesia na nagtitiwala ng tapat at sumasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Jeremiah chapter 17, verse 13. Nakibasa po natin yan. At bulay-bulayin natin mabuti, tunawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Huwag natin
Dilimutin itong naririnig natin sa social media, wala na tayo magiging dahilan na hindi natin ito narinig. Napakapangalim na huling panahon. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, ang mga pangit ay mga pinakikita sa langit. Yung mga isda sa karagatan, maahon na sa pangpang. Ang tubig ng dagat ay maahon na sa patag. Maahon na sa lupa. Di ba, hindi na pagkaraniwang mga kalamidad yung nangyayari. Huwag tayong pahuli. Hanggang tayo binibigyan ng kalakasan sa mundo, magsumikap tayo at magtiis tayo. Amen po ba? Amen. Ikabuhay natin ito, tungkulin natin bilang tao, kaya tayo naging tao sa mundo, hinahanap ng ating Ama na nasa langit, yung tungkulin natin bilang tao, napapurihan natin siya, dakilain natin siya, luwalhatiin natin siya, parangalan natin siya. Meron siyang sinukong salita na paniniwalaan tayo upang tayo nakatiyak sa kaligtasan at pag-asa nating lahat. Patayin na natin yung pagmamalaki natin, patayin na natin yung pagmamatayong natin, patayin na natin yung espiritu ng pagmamarunong natin. Amen po ba? Amen. Yung espiritu ng pagmamalaki, yan ang nagbabagsak sa atin Yung espiritu ng pagmamarunong, iaalis ng Panginoong Kristo yung pagmamarunong ng sanlibutan Amen po ba? Amen. Di lang inyong lingkod isang mangmangat dukha at mahinang tao lang ako. Nakikita niyo, naririnig niyo sa social media na naghahayag sa pagtatapat ng katotohanan Galing ako sa iba't ibang kalamidad ng karamdaman. Pero eto po, nasa harapan niyo, nagbabalita ng kaligtasan nating lahat. Kaya po, pakaunawain natin yung naririnig natin sa social media. Narinig po ba natin yung kung ano pangalan ng kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit na ninasa at piniling tahanan ng Panginoong Kristo magpakailan-kailan pa man, at yung tanda ng patotoo na pinaninindigan ko, na pinapahayag ko sa social media, na inilihim ng maraming pastor, ipinagpalit sa pilak yung tanda ng patotoo na existence ito hanggang sa pagparito ng tagapagligtas natin. Kaya habang tayo'y nabubuhay, dapat nating paniwalaan itong tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang maging tanda tayo sa lupa. Walang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo'y nasa pasimula na. Amen po ba? O di yung pinagsasaligan ng sumasaklaw sa atin. Siya yung sumasakop sa atin. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po yung Jeremiah chapter 17 verse 7. O isa lang ang Panginoon nating kakanlungan siya gagawin nating publihan. Siya gagawin nating sandigan. Yan yung memory natin. Amen po ba? Amen. Kung wala tayong memory ng tagapagligtas natin, isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin, madidinig po ba tayo sa langit kung tayo tumatawag? At isipin natin kung hindi tayo tapat, madidinig po ba tayo? Kasi ang magiging influensya natin ang the greatest influencer of our faith and living natin tagapagligtas natin Ang tagapagligtas natin na memory natin na meron tayong relasyon na madidinig tayo sa langit Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung spiritual software na meron yung bundok ng Zion? Kaya din mga gadget, pagka walang memory, hindi natin ito maipa-plug. Kaya mapalad yung taong nakakanlong sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ngayon, kung sa kabila ng lahat at sa pagsisikap natin, sa sariling pakinabang natin, at hindi natin pagsisikapan yung kaligtasan natin bawat isa, ano magiging kahambuluhan ng pagiging tao natin sa mundo? Magiging balat kayo tayo. Amen po ba? Magiging matatakotin tayo pag may kalamidad na dumarating. Pakita tayo ng pakita ng kaipokrituhan at kapaimbabawan. Tawag tayo ng tawag sa Panginoong Kristo dahil nalalaman natin makapangyarihan siya, pero hindi naman natin ginaganap yung katotohanan ipinakilala niya na tapat nating paniniwalaan at paninindigan. Amen po ba? Amen. Upang bigyan natin siya ng karangalan at kalawalatian at kadakilaan. Puro sa atin na lang sarili yung iniisip natin, parangalan natin yung sarili natin. Where is your God? About living. Amen po ba?
Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya papalan yun, nakakalong sa Panginoong Jesucristo eh. Kasi yung takot, ano po? Ano kahalili? Pag-asa, kagalakan, katiyakan ng kaligtasan natin. Kaya yung mga nangangaral na pinusong ang Panginoon Diyos, na pinakilala yung katotohanan, pinusong ng maraming nangangaral. Naunawaan po natin yung pangusong. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yan eh. Eh bakit napakaraming naging pastor eh, nililihim yung patotoo? Eh, existence yan. Ang sabi, mananahan sa loob ng puso natin ang katuwiran ng tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Tayo po ang itinayong kingdom of God na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Granted, awarded tayo sa heaven. Kaya katulad ko, bunga ng panalangin yung pagiging awarded ko sa National Housing Authority. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat at naninindigan ako. Nadinig yung daig ko't panalangin ko dahil isang hamak na nakatiwala lang po ako na ito yung buong katungkulan ko bilang tao. Pinahayag ko sa social media yung katotohanan na paniniwalaan natin ang paninindigan natin ng tapat upang tayo'y maligtas lahat. Amen po ba? Nagsasalita sa pagtatapat ng katotohanan na nangyari katotohanan na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung katotohanan sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo na nabuhay na binuhay niya maguli sa buong mundo upang maligtas tayong lahat. Eh marami namang nangangaral ngayon, inilihim at ipinagpalit sa mga pilak at karangalan at posisyon at pakinabang. Ano po? Ano kahalinin naman ng mga nagsumika para gumanda buhay? Sila ang tumatanggap ng papurihan. Nasaan yung papuri sa Panginoon Diyos na pinakilala ng Panginoon Diyos yung ginawa niya sa mga tao na sana'y maliligtas tayo kung itinuturo yung patotoo. Amen po ba? Amen. Ano ang ginawa ng mga nangangaral? Inilihim, ipinagpalit sa pakinabang, sa pilak, sa posisyon, sa karangalan. O ano kahalili naman ng mga namusong? Paralantingan sila ng pagdurusa, kapigatian, kakilakilabot na kahihiyan. Naunawaan po ba natin yung kahalili ng mga nagsumikap na sila ang tumanggap ng kapurihan at yun namang isinugo sa sanlibutan na nangangaral ng katotohanan na inaangay sa kaligtasan at pag-asa ang maraming may pandinig upang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at kung tayo'y dumadalangin ay magkaisa tayo sapagkat tayo'y marinig dahil may memory tayo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nga nag-logic ako sa mga technology, yung gadget natin, kung wala tayong memory, hindi tayo makakaugnay. Hindi tayo makaka-connect doon sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga negosyo natin. Wala tayong memory ng gadget natin. Ngayon, wala tayong memory ng ating tagapagligtas, wala tayong pinaniniwalaan na ginawa at pinakilala sa buong mundo, hindi tayo marinig sa langit pagka tumawag tayo. Amen po ba? Amen. Lalo na ngayon, ang bagyo, yung bagyong Pipito na napakalakas ng dating ng hangin. Apura, tawag ng mga tao ngayon dahil sa talagang hindi pa karaniwan yung kalamitan na bagyo na dumarating sa minamahal nating bansa. Na pananampalataya ako naman, kaya naman tayo dinadatan ng maraming kalamidad. May kahalili naman ito. Ano kahalili nung dumarating ang bansa natin sa maraming pagsubok? Karangalan po ang kahalili nito. Amen po ba? Amen. Bibigyan ng karangalan ng minamahal nating bansa. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Ngayon, kalayaan ng bawat nakakarinig ito. Karapatan natin ito bawat isa. Pero alalahanin natin, kapag may dumarating ng pagsubok sa atin, isipin natin kung naririnig tayo o hindi natin paninindigan yung katotohanan na naririnig natin na pinapahayag sa social media na existence yung tanda ng patotoo na pinakilala ng Panginoon Diyos. At lahat ng sasaksit magpapatotoo, isa lang ang
foundation nating lahat. Nagpapatotoo tayong lahat. Sino ho ang nag-organize ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Hindi naman ito bundok na nakikitang literal. Mga tao itong tinatawag na Bundok ng Sayon na manggagaling sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Sino nag-ipon nito? Sino nag-organize nito? Ang nagsilikap sa atin, ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Pamumunuan niya tayo na hindi magwawakas ang pamamahalaan niya sa atin. Nakokopya po ba natin? Nag-gets po ba natin? Naunawaan natin? Amen. Kasi nakahilig na sa masama ang buong mundo eh. Kaya nagpapakita na ng mga tanda sa langit ng Panginoong Kristo eh. Dahil meron siyang babalikan kaharian, itinayo niya at inorganize niya. Joel chapter 2 verse 1, ano po nakalagay doon? Hipan ninyo ang pakakap sa Sayon. Sa ano hihipan yung trumpeta? Isang hudyat na ito, babala sa mga tao eh. Hudyat na ito at paalala na sa mga taong mabubuhay sa mundo. Nandingin natin mabuti tingin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na tagapamagitan natin upang maligtas tayo at makatsak tayo sa kaligtasan at nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Amen po ba? Amen. Ang sabi, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Lahat ng nananahang tao sa lupain, sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Wala na tayo magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Dahil 7 continent ang pag-break news nito. Amen po ba? Amen. Sa isang mangmang na tao, sa isang mahinang tao, lukhang tao na walang posisyon, eto, nakalantad ako sa social media sa 7 kontinente. Ang konseptong ginagamit ko, konsepto ng Panginoong Kristo na ginawa eh. Nakokopya po ba natin? Nagkakapi po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Everlasting yung concept na ginawa ng Panginoon Diyos na pinakilala sa buong mundo eh. Nahayag na ang Diyos eh. Iisang Diyos, buhat sa pasimulan ng landangin ng langit at lupa eh. Sabi ng Panginoon Kristo eh, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang alpha, ako ang omega. Nadidinig po natin. Iisang Diyos na tunay na kang paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na inorganize ng Panginoon Kristo na pinagandaan ng tahanan sa langit. Kaya mapalad yung mga taong nakakarinig na hindi magpapabaya sa gawain ng ministeryo ng Panginoon Kristo eh. Tayo bahagi ng kanyang katawan eh. Tayo ang doktrinado, tayo ang mutismonado sa paniniwala. Nadinig natin yung tinig eh. Nadinig natin yung paniniwala natin, tinig ng ating tagapagligtas. Sa isang hamak na kalagayan. Bakit ko po na sa aming hamak na kalagayan ay napakaraming organisadong nagniningning sa kalanganan ngayon eh. Napakaraming organisadong relihiyon ngayon na nandadaya na hindi naman sa paningin natin nakikita ang kaligtasan. Nakakapit po natin. Amen. Sa paniniwala ang kaligtasan. Huwag tayo bumatay sa nakikita. At mapapahamak po tayo. Kaya magpalad ng nanganganon sa karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. May mahahayag pa Panginoong Jesucristo sa kalangitan sa alapaap na Espiritu. Ay may nakikita lang tayo sa langit, abot na, hilaw natin, nanginginig na tayo sa takot. Alam niyo ba natatakot? Hindi marunong magpasakop sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung naninindigan, pasasakop ng buong puso at buong pag-iisip sa isip, sa salita at sa gawa. Sa Panginoong Jesucristo nagpapatotoo, may relasyon. Naunawaan natin yung may relasyon sa paniniwala sa ating tagapagligtas, may memory ng tagapagligtas. Ang ibinabalita ko yung ginawa ng tagapagligtas natin na nagdusa sa krus. Ipinako sa krus hanggang kamatayan, inilibig sa 3 araw. Pinatunayan ng Panginoon Diyos na hayag ang larawan ng Panginoon Diyos na Espiritu sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Pwede isa lang ang Diyos nating lahat. Amen po ba? Amen. Ang daming nangangaral, nalilito. Bakit po? Dahil ang nasa isip, puro pakinabang. Naunawaan po ba natin? Kaya mapalad yung mababasa natin na sinabi kay Propeta Jeremias chapter 17 verse 13 yung hindi nagpapabaya sa gawain ng Panginoon Diyos, tayo ang bahagi ng kanyang sambahayan Tayo ang kapupunan 144,000 na
niluluklukan ng kordero ang bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit eh. Hanapin niyo yung mga religion ngayon, kung yan ba may mababasa kayong hula na nakatala sa langit yan. At makakilala natin yung tunay na kaharian na nakatala sa langit na non-profit organization. Sino nag-organize? Ang tagapagligtas natin na organization natin eh. Ang konsepto natin, yung tagapagligtas natin, ang memory natin sa paniniwala natin, yung tagapagligtas natin, yung papatotoo tayo sa pagkabuhay ng muli. Ng Diyos natin, espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo nagpapatotoo, nangyari, nasulat yung nangyari sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya Panginoon Kristo ang hukom ng mga hukom. Unawain natin, pag hindi natin ginanap yung ginawa ng hukom ng mga hukom, pagparito niya, tanungin ba lang tayo, baka nanginginig na tayo sa tangot. Natinig natin yung ginawa ng hukom ng mga hukom binaliwala natin yung tinig. Kaya mapalan yung hindi nagpapabaya sa gawain ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi sa pagkabuhay ng maguli, may relasyon. Nadidinig niyo po ba? Naunawaan niyo po ba yung may relasyon? Nagsasalita ng katotohanan sa paghahayag ng pagtatapat, naninindigan sa pagkabuhay ng maguli, nananatili sa paniniwala sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Existence. Naunawaan po ba natin yung word of existence? Unlimited, ano po? Naunawaan po natin unlimited yung paninindigan natin na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Kaya po umaawit ng bagong awitin. May biyaya ng pananampalataya na sinasampalatayanan na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung mga umaawit ng bagong awitin na nagbabalik ng maraming karangalan at papulit kadakilaan sa Panginoong Kristo ng mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. May biyaya ng pananampalataya nakaukit sa puso, nakasulat sa isip Hindi nawamalay sa labi Amen po ba? Amen. Gising na sa katotohanan. Hindi natulog sa mundo. Alam niyo, ang daming natutulog sa mundo Ang hinahanap, puro pakinabang. Isipin natin mabuti. Kaya tayo natatakot, inaalala natin yung pinagsikapan natin baka masira. Talagang masisira, hindi naman natin madadala sa langit yan. Isipin natin, unawain natin, alin na nga madadala natin sa langit. Itong maririnig nating paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ang dadala natin sa langit. Dahil iniyukit sa puso ito, isinulat sa isip natin, hindi nawawalay sa rabi sa angkan at lahi natin, sa mga loved ones natin. Amen po ba? Amen. Kaya maraming natatakot maraming ninenervyos pag nakakakita ng mga sign and wonders and miracles sa langit Ngayon, kung magkakaisa tayo ng paninindigan at pananampalataya, may magiging tanda tayo sa lupa. O tingnan niyo yung ibang mga relihiyon. Pinipilit na ilihim itong katotohanan. Nangyari itong pagdurusa sa krus. Hanggang kamatayan, inilibing sa ilalim ng lupa. 3 araw, binuhay na maguli. Sa 4 araw, binuhay na maguli. Pinatunayan ng Panginoon Diyos sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. Kung kontrahin po ba natin, sasalansarin ba natin ang Panginoon Diyos? Manginig tayong matakot dahil saan galing ang buhay natin? Sa salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Sa hininga ng Panginoon Diyos. Kaya ito mga nangangaral na mga sikat na, mga icon na mga ngaral darat ng panang kapighatian at pagdurusat, kalituhan at pagkatakot Amen po ba? Amen. Ginawa yung katotohanan pinipilit ilihim, pinupusong. Ano ba ikaw ubra ng tao sa Panginoon Diyos? Nalalaman ng Panginoon Diyos lahat ng iniisip ng tao. Amen po ba? Amen. Sino ang nagbigay sa atin ng kanya-kanyang gampanin, kanya-kanyang gawain? Ang Panginoon Diyos ang may pag-iisip nung ginagampanan natin at ginagawa natin. Siya nagbigay ng gawain natin Ito, itinayo ko. Hindi sa akin sarili, ang Panginoong Kristo nagbigay sa akin ng gawain dahil siya gumawa nito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin ginawa ng Panginoong Kristo na ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin tayo, na alipin tayo ng pita ng kasalanan upang ihanda tayong maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan pagdating sa pananampalataya. Amen po ba?
Amen. Granted sa langit. Award sa langit. Legit. Merong memory ng Panginoong Jesucristo. Maging ang technology nga po, ang Google, pinatunayan na ang minamahal na lusot ng Panginoong Jesucristo yung mga taong mananampalataya na tatalima sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag na bansang Pilipinas mga Pilipino Isineperate tayong bansa dahil nakilala tayo na tayo ay Pilipino. Amen po ba? Amen. Kaya isineperate at sinegregate ng Panginoong Jesucristo yung bayang banal na pinagandaan ng tahanan sa langit. Nakilala tayo mga tunay na iglesia tayo. Amen po ba? Amen. Hindi mo ikinahihiyang iglesia ako ni Kristo, masaksi mo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At ito, nadidinig niyo yung pinaninindigan kong paniniwala, saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Kaya hindi ko ikinahihiyang tunay akong iglesia ni Kristo. Sino mo ang nasulat na tunay na iglesia ni Kristo? Si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, tinawag at tinirang na maging ministro sa kahintilan, saksi sa pagkabuhay na maguli. Hindi niya ikinahihiya ang tunay na pagiging iglesia ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya sapagkat siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung pilar ng iglesia ng bundok ng Zion? Merong pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta. May pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero na nakatala sa langit, awagi sa langit. Amen po ba? Opisyal sa langit, ang bundok ng Zion. Kaya kung marinig natin ng tinig, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Ano po? Huwag maging matigas ang ating puso't kalooban. Maging mababa na tayo ngayon. Dahil hindi na pangkaraniwan yung nangyayaring kalamidad. Ngayon, ang kahalingin ng pagkatakot natin, kagalakan, pag-asa ng kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung pagkatakot ay pagsuwayan. Kaya nararamdaman natin yung pagkatakot, hindi tayo nagpapasakop, hindi tayo nagpapasubmit. Magkaroon tayo ng spirit of submissive, spirit of obedience, spirit of commitment, spirit of integrity, para magkaroon tayo ng relasyon. Nagpapatotoo tayo, kaya tayo may relasyon. Amen po ba? Amen. Talikuran na natin yung asal natin sa sanlibutan. Hindi tayo kayang ihatid ng kayamanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, sinabi kay Propeta Jeremias sa chapter 17, verse 13, na huwag lilimutin ng pagtitipon. Dahil kaya tayo pinalalakas sa pagtitipon, meron tayong binabantayan at inihintay magaganap sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ito, ako'y nagagalak Tira-tirahan na lang ako ng mga karamdaman. Kagagaling ko lang ho sa pagiging stroke. Mild stroke ako. Sumunod, na-stroke na naman ako. Talagang ini-injury ko ni Satan Pero, ilang beses man ako madapa, ibinabamon ako ng Panginoon Jesucristo para maging spokesman ako Amen po ba? Amen. Ito, sa harapan nyo, nagagalak ako sa Panginoon Jesucristo. Nakita pa ako ng mga mahal ko sa buhay, ng mga anak ko, ng mga apo ko. Nakatayo pa ako, nagsasalita ako, naninindigan ako sa katotohanan, nasaksi ko sa pagkabuhay ng maguli. Ano sabi doon sa Jeremiah chapter 17, verse 13? Jeremiah chapter 17, verse 13, 7, ano sabi? Mapalad ang tao na nangangalong sa Panginoong Jesucristo. Mapalad ang tao hindi nagpapabaya sa gawain ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Gaganapin natin ito. Magpapasakot tayo sa Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng memory ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Isipin natin yung gadget natin na mamahal lang bilhin natin 100,000, 80,000, payabangan Para makontak lang natin yung mga mahal natin sa buhay, makontak natin yung mga negosyo natin, yung mga mamahalin nating negosyo. Isipin natin kung walang memory yan. Gagana ba yan? Ngayon, kung wala tayong memory ng tagapagligtas, kung pwede ba tayong mabuhay?
Makikilala yung memory ng Panginoong Jesucristo eh. Nagpapatotoo sa social media, saksi sa pagkabuhay ng magkuli. Walang ikinahiya. Nagsasalita ng salita ng katotohanan, nagpapatotoo sa social media. Nakikiba ka sa mga icon ng sanlibutan. Nakikiba ka sa mga mandaraya at mamumusok ng sanlibutan. Nakikiba ka, ano po? Naunawaan natin yung nakikipagdigma sa mga icon ng sanlibutan. Ito ako sa harapan nyo. Naghahatid na mabuting balita ng kaligtasan. Nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo dahil binigyan ako, natupad sa akin yung bibigyan ako ng maraming kaarawan eh. Nakikita ko yung mga anak ko na nagsusumikap na sila yung sumusuporta sa akin eh. Kaya hindi mawawala ng kabuluhan yung kanila pag pinagtitiisan sa akin, hindi mawawala ng kabuluhan yung suporta nila sa akin, binibigyan sila ng kalakasan at pag-asa sa kaligtasan bawat isa. Naunawaan po ba natin? Hindi madali ang kaligtasan. Ang tagapagligtas natin, ipinakita niya, bagamat siya tunay ng Diyos, hinubad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran tayong lahat eh. Nakilala niya yung mga mamumusong na pastor ngayon. Yung ang hinahanap eh, pakinabang, ang hinahanap eh, sila sasambahin. Nakikilala niya yung mga pastor ngayon, sila pinaglilingkuran ng tao. Isa lang ang paglilingkuran natin na pinagsasaligan, na walang makapagtadayo na ibang pinagsasaligan, kundi bago na langit ng sanlibutan, ang langit at lupa, ang pinagsasaligan nasa pasimula na. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ako? Amen. Ang daming duwag ngayon. Ang hinahanap, puro pakinabang. Masakit, ano po? Masakit narinig yung katotohanan eh. Ngayon, kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo alipin ng kasalanan, bakit nasasaktan tayo? Isa lang ang kasagutan. Alipin tayo ng pita ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo eh. Tira-tirahan na lang ako ng sakit. Dumating yung COVID, ano po, year 2020, ano. Way back year 2021, na stroke ang inyong abang lingkod na isang mangmangat mahina na nadidinig niyo sa social media yung tinig na pinapahayag ko na saksi ko sa pagkabuhay ng maguli. Binalik sa akin ng Panginoon yung strength ko, yung kalakasan ko para magampanan po yung tungkulin ko bilang tao na luwalhatiin natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, magpatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli. Manindigan tayo ng buong tapang, pagsalita tayo sa pagtatapat ng salita ng katotohanan na namamasdan tayo sa lupa at siya ang nasa langit. Nadidinig tayo sa lupa na pinaghihiyawan natin ang tanda ng patotoo na sinabi kay Propeta Isaias na magbibigay siya ng tanda na isang babae magsisilang ng batang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, na siya ang Diyos na sumasa atin, na sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin ipamumuhay natin, sumasa atin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hello, people of God! Nangalat ang mga iglesia sa buong mundo eh. Sino lang ang pipisan? Sino lang ang iipon sa atin? Sino lang ang mag-organize sa atin? Kaya ang bundok ng Zion, recorded in heaven, granted sa langit. Sino ang pintuan ng bundok ng Zion? Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven. Who is the key of heaven? Jesus Christ is the key of our faith in heaven. Who is the way, the truth, and the life going to heaven? Jesus Christ is the way, the truth, and the life going to heaven. Nakagagalak ipaghiyawan sa 7 kontinente ang konsepto ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi ako gumagawa ng concept ng ibinablog ko. Kundi ang konsepto ng ibinablog ko. Nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Ang pinaninindigan kong konsepto na nagpapatotoo ko. Nagagalak po itong huling panahon na ginayak sa atin bawat isa. Kaya nagagalak ako, ano man yung karanasan ko, ano man yung karamdaman ko. Ito, isang mahinang taong nadidinig niyo sa social media. Pero naninindigan na may relasyon, ano po. Pinatutunayan mo yung relasyon ko na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung tanda ng patotoo ng buhay, maguli yung ating tagapagligtas upang makilala at maunawaan nating mabuti. Huwag tayo magtulog-tulugan. Lahat tayo patay sa unawa. Ay sino lang ang may kapangyarihan para gisingin tayo sa pagkaunawa?
Ang Panginoong Jesucristo lang po ang nagpaparating ng pagkaunawa sa atin na mga patay tayo sa pagkaunawa dahil naalipin tayo ng pita ng kasalanan. Sino ang malipin sa atin? Si Spirit ng lalangin ng langit at lupa, si Satanas, pumasok na sa halamanan, dinaya si Eva. Who is the mother of flesh? Eve is the mother of flesh. Biktima rin ako ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Pero ito sa harapan nyo, to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakatayo ako at naninindigan ako at nagbabalita ako para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan. At kung tayo dumadalangin sa pangalan ni Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na magmuli, naririnig tayo dito sa mundo. Namamasdan tayo sa mundo. Naninindigan tayo sa pagtatapat sa pagkabuhay na magmuli. That is the reality of our living in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. I am 61 years old from now. Ito ho, bilang isang mahina at mangmang na tao sa harapan ng social media, naririnig niyo ako. Meron ba akong mga kasamang maglilingkod sa Panginoong Jesucristo, maghihintay sa ipinangako na buhay na walang hanggan? Alam niyo, ibang duwag ayaw tumakas sa pakinabang eh. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung maduduwag tayong iwanan yung pakinabang sa mundo? Ayan na magiging dahilan. Hubarin natin yan. Huwag natin pasalin sa mundo yan. Kapuutan natin yan. Amen po ba? Amen. Ginagamit ni Satanas na paglilin niya sa tao yung mga pakinabang eh. Kaya madalas ako ini-injury ni Satan eh. Dahil ito na yung panahon ng paghuhukom, ito na yung kahatulan, nadidinig na yung kautusan ng patotoo ng mga banal na propeta. Kaya yung Ephesians chapter 2 verse 20, ginagamit niya sa iglesia ng bundok ng Sayon sa kaharian ng Panginoong Jesucristo na nakatala sa langit na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, buwan sa pagkapanganay, pinagiging ganap sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad na nangangandong sa Panginoong Jesucristo eh. Meron tayong iniintay na pakikinabangin na tayo yung binigyan ng pangako ng buhay na walang hanggan. Huwag tayo maging duwag sa sanlibutan. Huwag tayo maging tuso. Gusto natin maligtas. Ayaw nating magpasakop sa hula ng mga banal na propeta. Huwag natin pababayaan itong nadidinig natin. Dito tayo binigyan ng unity para magkaisa tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung nagpapabaya, pababayaan din ng Panginoong Jesucristo. Ano kahalili ng pababayaan? Hindi na masusulat eh. Hindi na masusulat sa lupa, mawawala sa lupa. Nakikits po natin. Amen. Pero yung hindi nagpapabaya, talagang maghihintay ng karangalan, kahalili nung pinagtitiisan natin. Paghihirap, pakikibaka, nakikipaglaban tayo sa mga bulaang mga ngaral na ang hinahanap puro kapulihan ng kanilang kalagayan. Ang daming pastor ngayon, dinaya ang mga may pandinig. Makita mo naman yung buhay nila. Angat-angat sila doon sa mga nakakarinig na tinuturuan nila. Hindi maituro yung pagdurusa sa krus at yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli. Bakit inililihim ko? Ayaw ba nilang mahalin yung kapwa nila para maligtas din? Kasi yung mga mandaraya, hindi nila matiyak na ligtas sila. Amen po ba? Amen. Pero ito yung totoo. Inihayag ko kung paano ako naligtas eh. Amen po ba? Amen. Magpasabot tayo sa Panginoong Jesucristo. Pasimula ng katunungan yan eh. At hindi na ako natatakot doon sa mga may pantakot na nagsasalita. Ano po? Kasi ang nagbibigay ng regalo sa atin ang Panginoong Jesucristo, ang may pangako sa atin ng buhay na walang hanggan eh, ang Panginoong Jesucristo eh. Ano magagawa sa akin ng tao? Meron po bang magagawa sa akin ng tao? Di ba, Panginoong Diyos lang ang may magagawa sa atin na ginawan tayo ng walang hanggang kabutihan para tayo maligtas. Ano ginagawa ng tao? Nililimot itong nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Dito tayo hukuman lahat. Ngayon, isipin natin, pag hindi natin ito ginanap, pagparito ng hukom ng mga hukom, pag tinanong tayo, ano ginawa natin dito sa mundo bilang tao? Naghanap buhay po ako, Panginoon. Nagsumika po ako, Panginoon, para gumanday buhay ko. Nagsumika po ako para yung pamilya ko po mapakain ko, para mapag-aral ko yung mga anak ko at mapagtapos ko yung mga anak ko. Yung ba isa sa larawan natin?
Yung ba sasabihin natin sa Panginoon, Isyong Kristo, pagparito niya? Eh, ginawa tayo ng pinagsasaligan na alalahanin natin. Magbabalik tayo ng kapurihan at karangalan at kadakilaan sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Isyong Kristo. Nabasan niyo ba yung nakasurat sa banner ko, yung Malakay chapter 2, verse 5 and 6? Isinubo ng Panginoon ang mga hukbo na maging messenger, maging mensahero, nagpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta na nangyari hula, nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Konsepto ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo, yung ipinapahayag ko sa social media na kung tapat nating paniniwalaan at hihintay ng babantayan natin, tayo yung magiging tanda sa lupa. At yung hindi nakikiisa at nauuhaw sa pakikiisa sa pagdiriwang ng bundok ng Sayon yung nagpapabaya sa tinig na naririnig natin Well, hindi tayo mako-comfort. Naunawaan po ba natin kung saan tayo mako-comfort? Huwag natin pababayaan yung pagtitipon natin na alalahanin natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, binuhay na maguli upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin na sa pasimula ay nung lalangin ang langit at lupa ang Diyos sa Espiritu. Hinahanap ng Panginoon Diyos yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo? Amen. Hindi tayo sinilang sa dugo at laman, ano po? Kundi sinilang tayo sa katwiran ng tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya munti na daw yung nalalabi. Kaya sabi sa ating lahat, lakasan natin yung ating loob upang sa pagparito niya, hindi tayo mapahiya. Amen po ba? Ganapin natin ito. Ito, sa isang hamak na kalagayan ng buhay ko. Dahil may respeto ako at may takot ako, nagpapakumbaba ako sa pag-iisip ng tagapagligtas. Pinapangalan ko yung ginawa ng ating tagapagligtas na nagpasan siya ng krus, nagdusya siya sa krus, pinaglingkuran niya tayo. Ngayon, bilang naglilingkod sa tagapagligtas, pinapahayag ko yung ginawa ng tagapagligtas na pinaglingkuran niya tayong lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya mga tao ngayon, matatakotin kasi kaya natatakot, puro yung iniisip natin sa pagsarili natin Hindi natin naalala kung ano ba tungkulin natin bilang tao sa mundo. Meron tayong tungkulin sa mundo para parangalan at dakilain at luwalhatiin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo? Amen. Ngayon, yung hindi amen, karapatan natin yan. Nasa ating yan ang desisyon Pero tandaan natin, pag may dumarating na kalamidad o unos ng kalamidad, isipin natin, bago tayo tumawag sa Panginoong Yesu Kristo, kung may value ba? Kung meron ba tayong memory ng Panginoong Yesu Kristo na narinig natin? Naunawaan po ba natin? Kaya po huwag natin kakaligtaan ito. Yung Jeremiah chapter 17 verse 13, ano po? Pakibasa nga po ulit. Pakiremind nga po. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Ano po sabi rin si Propeta Jeremias, lahat na nagpapabaya sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na nakakarinig, na ang Panginoong Yesu Kristo ang bukal ng buhay. Ano ho ang sabi? Mapapahiya sa akin Sa pagparito niya, may darating na kahihiyan doon sa mga nagpapabaya, doon sa tinig na nadidinig natin ay pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Pero lahat naman nung gumagala na sinabi sa unang frase, ano po nakalagay? Kaya mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon na siya yung kanlukan natin, siya yung sandigan natin. Amen po ba? Amen. Kaya naunawaan po ba natin yung Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok, sa bundok ng Sayon, nakinig ang lahat ng nananahan sa lupain.
Naunawaan po ba natin bilang tao na natitingin na natin ang tinig ng tagapagligtas natin? Magpatotoo na tayong lahat. Iisa lang ang doktrinang paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi Diyos ng kaguluhan. Pinagulo ni Satanas ang kabutihan ng Panginoon Diyos eh. Nilihim ni Satanas ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa mga taong maliligtas eh. Gusto ni Satanas na may kasama sa pagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. Mamili tayo saan natin gusto mapunta. Sa langit po ba o sa impyerno? Dalawa lang eh. Dalawa lang ang pupuntahan natin bilang tao. Kung gusto natin maligtas, gaganapin natin ito. Ano po sabi sa verse 13? Lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya sila na nagsisiwalay sa amin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon ng bukal ng buhay na tubig. Lahat ng nagpapabaya na hindi natin ito gaganapin, mapapahiyang lahat. O sino lang ang hindi mapapahiya? Yun ho, hindi lumilipot sa pakikipag-ugnayan eh. Amen po ba? Amen. Lahat ng nagpabaya, mapapahiya. Pero yung hindi lumilimot, binibigyan tayo ng tagumpay para malabanan natin yung panlililang ni Satanas sa atin dito sa mundo. Dinadaya ni Satanas ang buong tao upang makasama niya sa pagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. Saan natin gusto? Yung dayain tayo ni Satan na makasama tayo din sa pagdurusa sa impyerno o sa kaligtasan sa kalangitan na ang regalo sa atin buhay na walang hanggan. Ito, ini-evaluate ko para malaman natin kung may mga pandilig. Para noon, kung mapunta man tayo sa pagdurusa sa impyerno, nadinig na natin. Amen po ba? Amen. At kung mapunta man tayo sa langit, nadinig natin yung katotohanan na paninindigan natin na magpapatotoo tayo na hindi tayo mapapahiya sa pagparito ng tagapagligtas natin. Ang sabi ng tagapagligtas natin lahat ng nananatili. Tayo yung kawan niya, tayo yung templo niya. Tayo yung binanggit niya na kaharian niya na pinaghanda niya sa langit ng tahanan. Tayo yung silikap niyang itayo na pinaghanda ng residente sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakarinig, binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya pinakita ko sa inyo yung pangitain dun sa Bicol, sa Albay, na ang langit ay naging aning mo dugo. Ano po? At narinig nyo rin yung sinabi kay Propeta Joel, chapter 2, verse 30, 31 to 32. Mangyayari na lahat ng nakakarinig na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay ng maguli, iyan mong lamang mga maliligtas. Amen? Amen. Naunawaan po ba natin? Binibigyan tayo ng pagkakataon kung magiging tapat ba tayo mabubuhay sa paniniwala. O pababayaan natin itong tinig na ito. Ako po naninindigan hanggang sa mangyari kalooban ng Panginoong Jesucristo sa akin bilang tao dito sa mundo. Ayoko pong mapunta sa impyerno Ayoko pong mapunta sa pagdurusa. At yung buong sambahayan ko, inaakay ko at pinaralaki ko sa daan ng Panginoon. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung mga apo ko maliliit, nag-aaral pa rin mga apo ko dinidisipulo ko na. At meron ako isang apo na laging ting matutulog kami, gusto laging nagpapasalamat sa Panginoon na, Lolo, dumalangin ka na sa Panginoon siya Kristo, natulog na po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ito pong napakadakilang palatuntunan ng kautusan ng mga hula ng mga banal na propeta na naririnig niyo sa rabi ko. Sa Panginoong Jesucristo po yung konsepto na pinapahayag ko sa social media. Pinakita ko sa inyo yung nangyaring pangitain sa Bicol. Amen po ba? Amen. Naani mo dugo yung langit Sinabi na kay Propeta Joel, nangyari na po. Ngayon, natinig natin yung tinig. Pababayaan pa po ba natin yung pakikiisa natin sa pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo?
Napakaraming nangangaral ngayon hindi maliitan kung paano sila nagkaroon ng relasyon, kung paano tinanggap ang Panginoon Kristo. Ito, madidinig yung live na live sa social media nung tanggapin ko ang Panginoon Kristo. Na nasa puso ko yung tanda ng patotoo, naging tanda ako rito sa mundo bilang tao. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli, naninindigan po ako. God's no will in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ibinabagsak ako ng maraming mga manlilibak. Pero itinitindig ako ng Panginoon ng buong sikap. Itinitindig ako ng may katapangan. Inaaliw ako sa espiritu at katotohanan, sa hula ng mga banal na propeta. Binibigyan ako ng buhay na pag-asa at kalakas ng loob at tapat upang ipaghiyaw sa social media. Amen po ba? Amen. Kung totoo man tayong nagtapat, hindi natin pababayaan itong tinig na nadidinig natin. Kaya kilala ng Panginoon yung mga tuso, ano po, gusto maligtas pero ayaw pagsikapan. Alam niyo yung mga nagpapabaya, mapapahiya eh. Mapapahiya. Isa pa lang sakit ang dumating sa tao eh. Hindi na maintindihan kung paano gagawin sa buhay. Pero ang inyong abang lingkod, nandandan ako ng karamdaman. Ang Diyos ko buhay ngayon at pagpakailan-kailan pa ba. Amen po ba? Ito, nakatayo ako sa harapan nyo, nagpapahayag ako ng pagkabuhay na maguli. Ibinabagsak ako ni Satan eh. Mga pangyarihan ng Diyos natin nasasampay sa Espiritu at katotohanan. Nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Binigyan ako ng damit ng kabanalan. Binigyan ako ng armor of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakapangyapak ako ng Ebanghelyo. Nakabigis ako ng tali ng tanda ng patotoo. Nakabracelet ako ng katwiran ng tagapagligtas na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Meron akong tabak na magkabilitalin na ipinapahayag sa social media. Word of truth, word of God, word of knowledge, word of hope, word of love to each other. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God, nationwide, worldwide, in the 7 continents, all over the nations? Amen. Ito ho ako, nakaharap ako sa technology. Sa ano'y panagdinig, sa banal na bundok ng Sayon, ang lahat ng nananahan sa lupain, makinig na. Ipinakikita na sa atin sa langit eh. Yung mga tanda ng muling pagparito, may babalikan siya kahariang itinayo. May relasyon sa Panginoong Jesucristo. Tignan niyo mga relihiyon na icon na nagniningning sa paramihan ng miyembro. Hindi maipakilala ng mga pastor na nangangaral na naglihim ng patotoo na namumusong kung saan sila nagkaroon ng relasyon. Puro tanggapin ng Panginoon Jesucristo, tanggapin ng Panginoon Jesucristo. Yung tumatanggap, pinakikilala yung tinanggap. Amen po ba? Amen. Yung pinakanak sa Espiritu at Espiritu, ang larawan din, Espiritu. Amen po ba? Kaya sabi ng tagapagligtas sa pagbarito niya eh. Kung mahayag siya, mahayag na rin yung mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagbarito, yung mga nakatulog na mga kapatid natin na iglesia na nagpapatotoo, gigisingin sila sa pagkakapamahinga nila sa lupa. Sasalubong sila sa alapaap at tayo namang nandito sa mundo na ginaganap natin yung patotoo. Sasalubong din tayo sa alapaap katulad ng mga kapatid natin na mahinga na. Do you believe that, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, in the 7 continents, all over the nations? Amen. Meron pa po ba akong mga kasama na tatawagin ng Panginoong Jesucristo na maglilingkod at maninindigan sa pagkabuhay na maguli? Ito po ako sa harapan nyo. Ang iniiyaw kong patotoo, nangyari na sulat eh. Ginawa ng hukom ng mga hukom eh. Hindi ako sa aking sarili nagpapatotoo, walang kabuluhan yung patotoo ko. Ang sinasaksihan ko, nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, ipinakilala ng Panginoon Diyos yung patotoo eh. At ang patotoo, may kaligtasan at merong katiyangan na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yung mga namuhusong, hindi maihayag
kung saan sila nagkaroon ng relasyon. Pero ito yung abang lingkod na naghahayag ng katotohanan. Kaya ako sinasabing may relasyon ako, saksi ko sa pagkabuhay ng mga muli, ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng halimbawa at siya nagpapaalala at nag-uukit sa puso ko at isinulat sa isip ko, hindi na umali sa labi ko, sa angkan at lahi ko, sa mga apo ko. Pinadalaki ko sa daan ng Panginoon tungo sa kalangitan. Amen po ba? Tignan niyo yung mga namumusog. Ang gaganda ng buhay, mataas pa ang karangalan at posisyon sa tagapagligtas natin. Hindi nga nila nahibo yung krus na pinasan eh. Ang tataas eh, mga spiritual director, mga obispo, hinigitan pa yung posisyon eh. Naunawaan po ba natin yung sinabi ng tagapagligtas natin na walang hihigit na alipin sa Panginoon dahil isa lang ang gumawa ng doktrina. Isa lang ang nagbobotismo. Itong tinig na naririnig natin ang botismong luluko sa atin. Ano po? Ito lang ang lilinis sa maraming lakad natin eh. Kaya si Satanas eh, madalas nagtatago sa mga bagay na nakikita natin eh. Diyan tayo dinadaya eh. Masakit po ito mapakinggan. Pero kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo alipin ng pita ng kasalanan. Bakit tayo nasasaktan? Alipin tayo ng pita ng kasalanan. Amen po ba? Huwag na tayo maging guilty. Magpakatotoo tayo ngayon. Dahil nakikita na natin yung kalamidad. Nangyayari na. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa aking banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito ay isang mahina at mangmang, nakaharap sa 7 kontinente sa buong mundo. Ipinaghihiyawan ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya isinuko yung buktong na anak. Gusto niya tayong maligtas lahat. Ayaw niya tayong magdusang lahat. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay kapanatagan. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakaramdam ng takot, panahon na para magpakababa tayo, magpakababa, matakot tayo at makinig sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ipamuhay na natin yung patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng muli. Amen po ba? Amen. At kung magkakaisa tayo, madaling paiimpilin ng Panginoon at pahihinayin ang anumang mga kalamitan na dumarating sa mundo. Sino ho ang gumagawa ng kalamitan? Hindi sa kalikasan ng mundo yan. Nagpapaalala na ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa mga tao. Amen po ba? Amen. Dahil tayo ay naging makasarili. Hindi na natin siya pinararangalan. Kaya huwag natin lilimutin itong feeling na narinig natin sa social media. Last days na po. Ngayon kung gusto natin maligtas, mangyayari, sinabi kay Propeta Joel, mangyayari na sino mang sumampalataya sa pagkabuhay na maguli, yaong lamang maliligtas. Naunawaan natin na pinakita sa Bicol, sa Albay, yung anim mo dugo ang langit. Yan ho ay kaya pinakikita yan. Tanda na yan na para maligtas na tayo. Dahil ipapangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Maridinig ito ng lahat ng mga may pandinig. Amen po ba? Kaya lahat na may pandinig, unawain natin, narinig natin sa social media. Hindi ko saan sabi pinapangaral na kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo natin tagapagligtas. Nakasegregate, nakadefine po. And the only Mount Zion recorded in heaven, official in heaven. Mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya kung paninig natin, huwag natin pababayaan yung tinig na hindi natin ganapin. Ano po? Mawawala ng kabuluhan ng bakit natin bilang tao dito sa mundo. Mawawala ng bagay yung pagiging tao natin. Kaya nabibinig natin yung memory, kung nasa atin ang patrina ng tanda ng patotoo, pag nagkaisa tayo ng pananampalataya, pagtawag sa Panginoon Jesucristo, nabibinig tayo sa lupa. Tayo ang magiging tanda dito sa lupa. Namamasdan tayo sa langit, nabibinig tayo dito sa lupa. Humihilig tayo sa lupa. Dahil wala tayong makayahan. Amen po ba? Amen.
Naririnig niyo po ako? May tao pa po ba nakakarinig sa akin? Huwag natin pababayaan itong tinig. Huwag tayo maging paimbabaw kung may dumarating yung mga kalamidad na tayo ipapakita na may takot, magpakalalaki tayo, magpakababahan tayo. Hindi nawawala ng kabuluhan itong pinagtitiisan natin. Magpakatibay po tayo, magpakatatag tayo. Dahil makakamit natin yung gantimpala sa pagparito ng tagapagligtas natin. Kung ano may pinagtitiisan natin, ang regalo kahalili po nito. Buhay na walang hanggan, wala na tayo, hirap ang mararamdaman. Everlasting na yung mararamdaman natin sa galakan. Amen po ba? Hindi na natin nararanasan yung pagiging tao natin, lahat iniisip natin, lahat pangangailangan natin. Sa langit, hindi na natin iisipin kung paano naging buhay natin sa mundo. Kaya itong dumadating na kalamitan ang Panginoon Jesucristo rin na magpapahina nito. Amen po ba? Sumasampalataya tayo ron. Kaya po magkaisa tayo ng pananampalataya at kung may dumarating ng kalamitan, ipang tayo natin sa langit na nasa lupa tayo, hihigit tayo. Kung may darating ng unos o kalamitan, hindi natin sa Panginoon Jesucristo na piliin ka kahinain ng kalamidad. Ikinig mo pa our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Dahil memory tayo ng tagapagligtas natin, ginaganap natin, sinisikap natin. Ano man yung pagsubok, ano man yung kahirapan dumarating natin. Naninindigan tayo ng tapat, hindi tayo humihiwalay sa tula ng mga banal na propeta. Naninindigan tayo sa palatuntunan ng kautusan at kahatulan ng mga banal na propeta. Kung ano yung lakad ng mga banal na puso, hindi na magiging lakad ng buhay natin, nagpapatotoo rin tayo, katulad ng mga magulang natin ang tungkol ng kondero. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung non-profit organization, ang foundation, ang organizer natin, ang tagapagligtas natin, ang minister natin, tagapagligtas natin, ang author natin, tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya mapalat ang nangangaroon sa tagapagligtas natin Kapag hindi pa ng trumpeta, sa banal na bundok ng tayo, sa bayan ng Diyos na buhay, makinig ngayon lahat ng may pandinig. Ibawain na po natin kung nadidinig natin sa social media. At wala na tayo magiging kahirapan na hindi natin ito nadinig dahil ito na po yung huling panahon itinagka. Panahon ng pagliligtas. Panahon ng paggising sa mga tulog. Amen po ba? Ano po habilin sa atin? Napalag tayo Bakit po? Dahil lahat ng sasampalataya sa Panginoon Kristo, hindi mapapahiya sa muling pagparito. Kaya pagkaisa tayo, magkaroon tayo ng unity sa doktrina, bautismo, paniniwala. Kasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na kaligtasan mayroong pagkatoo at pinaglihiyawan sa social media. Yun yung mga relasyon boldness sa social media, halik sa social media ng relasyon, nagpapatotoo po, yung mga mamumuso hindi maipahayag ito. Hiling na inililihim. Kahit ano gawin natin, darating natin ng pagdurusa. Hindi natin kayang pilihin yan. Pero doon sa hindi nagpapabaya, sa pagbulita ng kamatayan sa krus, sa pagkabuhay ng maguli, ikarangalang walang hanggan ang sinangako sa atin. Tagumpay na walang hanggan, buhay na walang hanggan. Una-una, hindi ito na bundok ng sayo. Ang bundok ng sayo sa mga bagay na hindi namin kita na mangyayari. At ipakikilala ng Panginoon ko sa pangalan ng Kristo. Na dati hindi namin sa social media. Ngunit pag-uusapan sa social media ng lahat ng may pagbilig. Isa na ang kari at pinagandaan sa langit. Na pinag-ahalian ng kondero ng prinsipe ng kapayapaan na tinatawag lahat yung mga tumatagina sa pagkabuhay ng maguli na nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Pinagandaan sa langit. Nakilala niya yung iglesia na walang dugong sa kapintasan o kulumutan kung dating sa espiritual na paniniwala. Sino lang ho ang nag-foundation? Sino lang ho ang bumigay natin? Ang tagapagligtas natin, mangyayari na sa mundo ng sayo,
tayo pinapupunta upang tumawag at sumampalataya sa pangalan ng Kristo. Lahat ng mga bansa sa buong mundo. Nadinig po natin, isa lang ang katutuparan. Ang banal ng mundo ng sayo na maluwalhating bayan, banal ng sariling pag-aari ng Panginoong Kristo na nagpapato sa pagkabuhay ng mga tuloy. May relasyon, relevant, kahula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Muli babatiin namin kayo ng kapayapaan ay sa mga ating lahat bilang sakintakat sa pagkabuhay ng mga tuloy. Amen po ba? Amen. Naway ilongin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo na kaninang haring ng tinig na nalilig natin sa social media. Dumating ang Espiritu ng pagkaunawa sa maraming may paninig sa pagkabuhay ng maguli. Upang magkaroon tayong lahat ng pag-asa sa kaligtasan at katiyakan sa kaligtasan. Dumating ang Espiritu ng hula. Dumating ang Espiritu ng pagkaunawa at kalinuhan at pagkaunawa sa lahat ng may paninig. Amen po ba? Amen. Ano po ang kabiling sa atin? Ang bilin sa atin, manatili tayong tapat lahat sa pagkabuhay ng maguli. Yan ang katwiran ng Panginoon Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ang pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Napalad sa mga nakarinig ng hula, ng aklat ng hula na ito. Ano sabi sa atin lahat? Binigyan tayo ng pag-asa. Ako'y madaling papalito. Sabi ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. O, hindi katiyakan tayong lahat. Ang matuparan ng hula ng aklat na ito ay ang tagapagligtas natin. Ang espiritu ng hula na pinaniwalaan natin. Kaya sa tayo sa pagkabuhay na magsulit. Amen po ba? Amen. Isa ang Diyos natin na pinaniwalaan natin na naghahangin sa isip natin. Sa angkanaplahin natin. Meron tayong memory ng tagapagligtas natin. Naninig tayo sa langit. Yung paghahayag ko ng pagtatapat ng pagkabuhay na maguli nadidinig ng Panginoong Kristo, namamasal sa langit yung tayo mo ito sa harapan ng social media. Amen po ba? Amen. Wala naman ligid sa Panginoong Kristo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Maliit lang ang mundo sa paligid ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung pinabubuhay ko ngayon, naibig ko yung kapwa ko, iglesia, ano po, ibigin nyo ang inyong kaaway, pakanin nyo ang inyong kaaway, kainin nyo ang inyong kaaway. Amen po ba? Amen. Naging mga namuuso ngayon. Naibig po natin ang kaaway ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Napakain pa natin sila ng salita ng buhay na nagbibigay na ng pag-asa. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakakarinig na may paninig na makinig at tunamain natin mabuti upang mag-get natin ng kaligtasan natin bawat isa at makansin yung takot natin, kahalingin yung takot natin, pag-asa, kagalangan at kaligtasan natin bawat isa, kaligtasan ng buong pamilya natin at mga anak-lahi natin. God bless people of God. God bless people of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners na nakapanood ng programa na Iglesia ng Bulok ng Sayon na nilalak ng Panginoong Kristo na sinalanan ng tahanan sa langit. God bless people of God. God bless people of Sayon. Amen and amen. God bless. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in this day. Hallelujah, hallelujah. Tuloy ka na. Pangalan ng Kristo namin. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, purihin ang ating Panginoon Diyos na naglagay sa ating mga kalooban ng espiritu ng bulita upang patuloy nating alalahanin at ingatan sa ating mga puso ang kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos. Patuloy tayong magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Salamat sa iyo ang naman. Bago tayo may kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan. Patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon.
sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong patuloy natin purihin ang ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Nagagalang kami patuloy sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Bulita na inilagay mo sa aming mga puso at pag-iisip. Ngayon kami nasos mo mga lumalakad na nananatili sa pag-alaala sa iyong Panginoon sa lahat ng mga kagandahang loob na ginawa mo buhat pa sa aming mga magulang at sa amin ngayon at sa panahon pang darating. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang kumakantili sa amin. Ikaw ang siyang patuloy na nagpapakilala sa amin sa iyong magandahang loob. Na ito namang kagandahang loob na ito, Panginoon, na patuloy mong nilalagay sa amin po ng isipan. Ito ang nagbibigay sa amin ng kapitagan at ibalong matibayan upang ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin mga pagtagumpayan at lumakad kami ng naaayon sa iyong dakila at banal na katiyan. Purihin ka, Panginoon, ang kalakasan sa pag-alaala sa iyo, ang patuloy namin sinasaalang-alang sa aming buhay, kung kaya't kung matibayan namin inaharap ang hamon bilang mga mananampalataya na hiniram mo na tinawag mo na iyong banal na bukit ng sayo. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang aming pag-asa, ang aming kapayapaan, sa patuloy na bumula sa iyo, ay patuloy namin pinagpapasalamat sa pamamagitan ng Kristo Jesus, na aming tuloy na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen.